Isang lalaking nanghihina ang natagpuan sa isang ilog sa Negros Oriental. Hindi kalayuan mula sa lalaki. Natagpuan naman ang bangkay ng isang dalagita. Ang biktima, hubot-hubad at may mga sugat sa katawan. Ano nga ba ang nangyari sa dalawa? Ika-22 ng Hulyo, taong kasalukuyan, habang binabagtas ng dalawang binatilyo ang tabing ilog sa barangay Ilaya sa Tayasan, Negros Oriental, namataan nila ang isang lalaking sugatan. At tila nag-aagaw buhay. Tulong! May sa akin. Agad silang humingi ng saklolo sa barangay. Nakita nila na may tao doon na nakapatong na sa bato, ma'am, sa gitna ng ilog, ma'am. I-report sa barangay ang nasabing impormasyon. Ang lalaki, kinilalang si Mitchell Diego, 36 na taong gulang, residente ng Tayasan, Negros Oriental. Ayon kay Mitchell, may mga humabol sa kanyang armadong lalaki kaya siya nasugatan at nahulog sa ilog. Ang hitsura nun, ma'am, injured, ma'am, may sugat, hinang-hina na. May naghabol daw sa kanya, nahulog siya sa pangpang, papunta na sa ilog, ma'am. Pero habang sakay ng ambulansya papuntang ospital, may ibinunyag si Mitchell. Nakapatay ako. Pakisabi sa mga pulis. Nakapatay ako. Ayon sa kanya, may pinatay siyang isang babae. Nag-confess yung suspect na may pinatay daw siya dito, babae, ma'am, sa Valencia, ma'am. Kaya nag-coordinate yung Tayasan PNP, ma'am, dito, ma'am, kasi Valencia, dito na yung krimen na naganap. Agad hinanap ang nasabing bangkay pero hindi siya nakita ng mga otoridad. Kinabukasan, sigurado ka ba sa mga sinasabi mo? Punta ko mga tawag ko doon pero wala silang nakita. Sigurado ako. Hindi ko naman sinasadyang patayin siya eh. Bangag na bangag lang talaga ako nung araw na yun. Gusto niyo, sabahan ko kayo. Ituro ko kung saan siya. at dito na nila hiniling si doktor na kung maari ay payagan ang pansamantalang paglabas ni Mitchell. Nag-coordinate kami sa mga doktor na pwede bang i-release siya para ma-recover kung totoo ba ang kanyang sinabi. Sa kabutihang palad, yung mga doktor doon, pumayag naman na dalhin yung suspect. Agad na bumiyahe ang mga pulis. Kasama si Mitchell papunta sa bayan ng Valencia. Sinama namin doon, ma'am, para totoo bang nangyari. Sinama namin doon sa bundok yung lalaki. Tapos, dun tayo. Tinuro niya, tapos naglakad na lang kami patungo sa area. Tapos, dito. Jason, kung ano man ang mangyari, tatagan mo lang ang sarili mo, ha? Abante. Ito ba yung kapatid nyo? Sa barangay Kaidiokan sa bayan ng Valencia, sa Negros Oriental, isang bangkay ng babae ang natagpuan. Diyos ko! Ang babae, walang suot na damit at naaagnas na ang mukha. Kapansin-pansin din ang sakal sa leeg ng biktima. Ayaw talaga yung lalaki yun! Wala naman ang gawa sa kapatid ko. Namanya ka! Napakasama ako! Sino ang biktima at paano nangyari ang malagim na krimen? Sabi sa mga pulis, kapatay ako. Inamin ng residenteng kinilalang si Mitchell Diego, 36 na taong gulang, na nakapatay siya ng isang babae. Kasama si Mitchell, tinunto ng Negros Oriental Police ang sinasabing bangkay.
Nang makarating sila sa barangay Kedyokan sa bayan ng Valencia sa Negros Oriental, May kapatid niyo? isang bangkay ng babae ang natagpuan. Ang biktima, walang suot na damit at naagnas na ang mukha. Kapansin-pansin din ang sakal sa leeg ng biktima. Ayon sa mga pulis, nasa 2 araw nang patay ang biktima. Kailan mo huling nakita yung kapatid mo? Isang araw po. July 21 po yun. Umaga. Yung bra niya nasa gitna ng leeg at ng dibdib. Tapos nakapanty na lang siya. Tapos yung salawal niya nasa ibabaw ng bangkay. Sa tingin ko, mga 2 days na yung patay ng yung bata, ma'am. Kasi may uod na yung mukha niya. Nilagyan ng patay. Ganito pa, parang tinatago niya talaga para hindi makita yung bangkay. Yung batas ng paa. Siguro, nilagay niya yung biktima para hindi matuntun agad. Ang bangkay, kinilala ng kanyang mga kaanak na si Ana Jean de la Cruz, 17 taong gulang. Siyempre ma'am, masakit po. Mawala ka ng isang kapatid mo. 2 babae lang po sila. Hindi mo maintindihan kung anong naramdaman mo. Ayon sa resulta ng post-mortem examination na isinagawa sa katawan ng biktima, asphyxia o pagkakasakal at hypothermia o matagal na pagkakalantad sa malamig na temperatura ang naging pangunahing sanhi ng pagkamatay ni Ana Jean. Yung klaro kasi, ma'am, yung leeg lang may sugat siya. Pang-4 sa 5 magkakapatid si Ana Jean. Nag-aaral siya, kakatapos lang na niya ng ma'am, grade 10, ma'am. Magsi-senior high siya ngayong pasukan, ma'am. Pangarap daw niyang maging isang nurse. Bilang maging nurse po, para na po gusto makatulong sa amin, sa aming magkakapatid, nanay, tsaka sa ibang tao rin po. Taong 2020 nang maulila sila sa ama. Ana, anong masasabi mo kay Uncle Michael? Mukhang mabait naman. Kailangan din kasi nanay na kasama, di ba? Sakit siya. Sabagay. Sana mapagamot na natin si nanay, no? Kuya, malapit na yan. Sure ako, magiging nurse din. Wow! Nurse pa, nice! Taas na pangarap mo talaga. Ganun talaga! Nay! Hanggang noong 2021, nakilala ng kanilang inang si Annalyn ang isang lalaki. Kuya! Mapagamot na natin si nanay, no? Ulila na sa ama sina Ana Jean at 4 niyang kapatid. Uy! Wow! Taas na pangarap na ito. Nurse daw. Hanggang noong taong 2021, nakilala ng ina nilang si Annalyn si Mitchell Diego. Nasaan ko yun? Tsaka si Annalyn. Kuya! Ay, naku, mas sobrang saya ko na nandito kayong lahat kasi meron akong gustong ibalita sa inyo. Anong sabi? Magpapakasal na kami ng nanay nyo! Alam nyo naman kung gaano ko kamahal ang nanay nyo, di ba? Alam nyo naman siya nagpatino sa akin. Di ba? Basta pangako mo pag nagpakasal na tayo, hinto mo na yung bisyo mo. Oo naman. Tinuturing namin ang tunay na ama dito sa amin. Kasi marunong siya makisama. Pati kapitbahay namin, naniniwala sa kanya na mabait siya. Okay lang po, makasikaso po. Lagi niyang inaasikaso si mama. May sakit si mama. Siya na rin po nagpumilit na ipa-check up si mama sa clinic. Ika-17 ng Hulyo ngayong taon, isinugod sa ospital si Annalyn sa Dumaguete City sa Negros Oriental dahil sa sakit na anemia. Dok, ano po bang nangyayari sa nanay namin? Medyo malala ang kondisyon. Sir, pwede po ba kayong makausap sandali? Noong mga sandaling yun, kailangan nilang bilhin agad ang gamot na kailangan ni Annalyn. Kailangan nating masalinan agad siya ng dugo. Baka mas grumabi pa ang kondisyon niya pag hinantay pa natin sila. Dok, paano po yan?
Sagad na po yung nailabas namin pera eh. Dahil dito, nagpaalam ang mister ni Annalyn na si Michelle na hihingi ng tulong sa mga kaibigan para may pambayad sa ospital. Kailangan mo natin ng pera para kay nanay. Ana, samahan mo ako. Hanap tayo ng pera. May kakilala ako. Pinasama po siya ni Mitchell po na sabi niya kay Ana Jane, manghihingi lang daw sila ng tulong. Jason, ikaw na munang bahala dito. Tara na. Sumama ko. Isinama ni Michelle ang stepdaughter na si Ana Jean. Ang sabi, papunta daw sa Valencia para humingi ng tulong sa mga kaibigan. Kasama na si Ana Jean doon, ma'am, mga bandang alas 6:45, ma'am, ng umaga. Si Ana, hindi mo kasama. Umuwi na raw eh. Umuwi ka muna. Siguraduhin mo na nandun na siya sa bahay. Sige na. Pero okay. Na, kaya ko to kahit iwan mo ko dito. Ano ka ba? Mas nanervyosin ako pag hindi ko alam kung ano nangyari sa kapatid. Umuwi ka na. Sige ba? Matapos ang ilang oras, bumalik mag-isa ng ospital si Michelle. Bumalik pa yung suspect sa ospital para i-inform yung ina na yung anak niya, yung biktima, sumakay daw ng series bus, ma'am, patungo ng Tayasan. Nakadalhin siya ako ng pera. Gagaling ka na. Napanatag naman daw si Annalyn nang malamang umuwi na ang kanyang anak. Gusto niya na umuwi eh. Bubus na lang daw siya. Sige na, umuwi. Bilisan mo. Para makasiguro ka na nakauwi ko kapatid mo. Ingat ka. Sabi ng nanay doon, ma'am, okay lang, wala namang, kasi nagtitiwala sila sa tao, sa kanyang asawa. Yung reaksyon lang ng ina na mas okay na yung nakasakay na papunta sa kanilang lugar, ma'am. Just, si Ana nandito na ba? Ha? Di ba, kuya, kasama ninyo sa ospital? Hindi, sabi niya nakauwi na siya eh. Ana! Ana! Kuya, hindi ako umalis ng bahay. Nandito lang ako. Malalaman ko kung nakauwi na siya. Baka nagkasalisilang kayo. Baka nandun na siya sa ospital. Pero kinagabihan, nalaman ng kapatid ni Ana na si Jason na hindi pa nakakauwi ang kapatid. Hello, Nay. Nandiyan ba si Ana? Wala kasi rito eh. Ako lang dito mag-isa. Baka nandun sa mga kaibigan niya. Hanapin mo kaya. Okay, sige, Nay. Okay, sige. Tara, Just, sumama ko. Nagantay ako dito, wala namang dumating. Doon na kami nag-alala na hanggang kinagabihan o kinabukasan, wala pa rin Ana Jean pakita dito sa amin. Oh, Jason, ba't napadpad kayo rito? Magtatanong lang sana kami kung nagawi rito si Ana. Hindi, bakit? Simulang maaga po, naghanap na po ako kung saan na po dito. Sa mga barkada niya, tanong-tanong ako doon kung saan baka may nakakita sa kanya. Wala naman po. Hindi rin namin alam eh. Sige po, salamat. Pero bigo silang matuntun ng dalagita. Doon po sa isang tita namin, doon ako nagtanong, doon ako napunta. Kung andun ba yung si Ana Jean. Hindi nila po alam rin po eh. Ipinaalam na rin sa inang si Annalyn ang pagkawala ng biktima. Hello, Nay. Hello, Jason, anak? Nakakita niyo na ba si Ana? Wala pa rin po eh. Ano ba naman yan si Ana? Ano kaya nangyari sa kanya? Ano kaya kung mag-report na kayo sa pulis? Sige po, Nay. Punta po kami doon. Okay, Nay. Pahinga ka dyan, ha? Bye-bye. Sige. Kinabukasan, ika-22 ng Hulyo, taong kasalukuyan, nagpatuloy ang pamilya sa paghahanap
sa nawawalang si Ana Jean. Kailan niyo siya huling nakita? Yung amain po namin yung huli niyang nakasama eh. Nasabi niya, umuwi raw po si Ana eh. Nagbas raw po mag-isa. Kahapon, no? Kahapon po yun ng umaga, July 21. Oh, isang araw na to. Missing person na yan. Na-report na may missing person, tapos yung tayasan, nag-flash alarm lahat na istasyon dito sa Negros Oriental, ma'am, para ma-aware kami kung may nakita ba. Samantala, hapon ng parehong araw, natagpuan ng dalawang binatilyo ang asawa ni Annalyn na si Mitchell Diego na sugatan at nanghihina. Sir, huwag kayong mag-alala. Malapit na tayo sa ospital. Nakapatay ako. Pakisabi sa mga pulis, nakapatay ako. Sabi ng suspect, ma'am, hindi siya mapakali kasi siguro na nervous na, ma'am. Hindi siya mapakali. Ang ginawa niya, umano siya sa ma'am, sa may pangpang, ma'am. Mas matagal yung oras niya doon, ma'am. Ayaw talaga yung lalaki yun! Ito pala, si Ana Jean. Matapos makita ang bangkay ni Ana Jean sa masukal na bahagi ng bayan ng Valencia, agad itong ipinaalam sa kanyang inang si Annalyn. Nakita na po namin ang anak ninyo na si Ana. Kani-kanina lang po. Na-identify na rin siya ng isa pang anak nyo. Ito yung picture niyo. Si Ana to! Si Ana to! Umiyak po. Gusto na siyang umuwi para makita niya, kaso may hawak, may dextrose po siyang tsaka dugo po. Kailangan tapusin. Kaya hanggang pag-iyak na lang po siya. Paano nagawang paslamin ng sariling amain si Ana Jean? Ana, samahan mo ako. Maghanap tayo ng pera. May kakilala ako. Jason, ikaw na munang bahala dito. Tara na. Sumama ako. Huling kasama ng dalagitang 17 taong gulang na si Ana Jean de la Cruz, ang amain na si Mitchell Diego. Ayaw talaga yung lalaki yun! Ano naman nagawa sa kapatid ko? Demonyo ka! Pero noong ika-23 ng Hulyo, bangkay nang natagpuan sa masukal na bahagi ng Valencia sa Negros Oriental si Ana Jean. Nakapatay ako. Pakisabi sa mga pulis, nakapatay ako. Ang mismong amain na si Mitchell Diego umamin na siya ang nasa likod ng krimen. Ayon sa investigasyon ng mga pulis, umaga noong ika-21 ng Hulyo nang isama ni Mitchell si Ana Jean para maghanap ng perang pambayad sa ospital. Sakay ng motorsiklo, nakarating sila sa masukal na bahagi ng Barangay Caidiocan sa bayan ng Valencia. Tara, bilisan natin. Uncle, sigurado po ba kayong dito nakatira yung katrabaho niyo? Oo, tara, bilisan natin para makabalik tayo kaagad ng ospital. Akala ng bata, ma'am, may bahay pa sa may unahan, ma'am. Nangyari ng krimen. Walang resistance na nangyari sa paglakad pa lang, ma'am. Hindi sila nag-away, hindi sila nagtalo. Kaya sumama yung bata kasi humingi ng tulong. Yun yung
nasa isip siguro ng bata. Parang... Bakit po? Dito. Ayon sa investigasyon ng mga pulis, habang naglalakad, hinatak ni Michelle si Ana Jean sa gitna ng gubat. Ayoko pa! Dito na ginawa ni Michelle ang maitim na balak. Hinatak niya yung biktima, ma'am. Tapos doon na sa pinangyarihan na talaga, ma'am, pinubaran. Kasi yung nakita namin yung damit, ma'am, sa itaas na ng kanyang bangkay, ma'am. Base sa aming investigasyon, ma'am, nanlaban yung biktima, ma'am, kasi may gas-gas sa katawan niya, ma'am. Considered na wala na siyang damit at that time, considered na nahalay yung biktima. Ang sinabi ng doktor doon, ma'am, yung hymen showed incomplete superficial laceration noted at 5 and 7 o'clock position at the time of examination, ma'am. Matapos ang panghahalay, sinakal ni Michelle si Ana Jean hanggang managutan siya ng hininga ayon sa mga pulis. Matapos ang krimen, umalis ang suspect na parang walang nangyari. At nagawa pang bumalik sa ospital kung saan nagpapagaling ang misis na si Annalyn. Dadalhin siya ako ng pera. Gagaling ka na. Dahil sa ginawang pag-amin sa krimen, tuluyang inaresto ng mga pulis si Michelle Diego. Nang nalaman namin na may positive yung sinabi niya, pag-aresto, inasahan ng Miranda, ma'am, yung suspect sa kanyang ginawang kasalanan. Hindi ko naman sinasadya yung nangyari. Gamit lang ako ng umagang yun. Kaya nagawa ko yun. Kaya ako naamin, nakonsensya ako eh. Sising-sisi ako sa nagawa ko. Parang anak na yung turing ko sa kanya eh. Nahanap sa kasong pagpatay at panghahalay ang suspect. Kasalukuyan siyang nasa kustudiya ng Valencia Municipal Police Station. Ika-24 ng Hulyo, 3 araw matapos huling makita ni Annalyn ang anak, muli niyang nasilayan si Ana Jean. Pero sa pagkakataong ito, wala nang buhay ang anak. Nakapanayam ng investigador ang suspect na si Michelle Diego. Ayon sa kanya, gumamit siya ng ipinagbabawal na gamot noong nangyari ang krimen. Sa hospital, naka-drugs na po ako noon, ma'am. Tapos pumunta kami doon sa Kaijukan. Sakit yung ginagawa ko sa stepdaughter ko. Na-rape ko siya. Sinabi niya siya sa akin, patayin mo na ako, uncle. Sa investigasyon ng mga pulis, hindi makatotohanan ang mga pahayag ng suspect na ang mismong biktima ang nag-ayang makipagtalik at nagsabi na patayin na lang siya. Kung mutual yung usapan nila, bakit niya papatayin yung biktima? Sa record ng pulisya, dati na rin inireklamo sa panghihipo at pagnanakaw ang suspect na si Michelle. Pambubuso rin, ma'am. Ganyang na-reklamo sa kanya. Reported lang, ma'am. Hindi yan talaga kaso. Hindi na-file, ma'am. Base lang yan sa ma'am, mga relatives nila. Ano? Ako na magiging tatay mo. Ang hinipuan ni Michelle, ang mismong bunsong kapatid ni Ana Jean. Hinawakan niya po. Bata po na sumbong sa akin po. Sabi niya po na hinawakan na yung ari niya.
Itinanggi ito ni Mitchell. Galing ako ng trabaho, yun ang magpasaya sa akin, yung bata na yun. Hindi ko yan totoo, ma'am. Ang mensahe ko na lang sa kanila, ma'am, sana dumating yung araw na mapatawad nila ako, ma'am. Kasi gusto ko lang humingi ng tawad sa kanila eh. Ginagawa ko, kaya ako sumuko. Kasi pananagutan ko talaga yung kasalanan ko, ma'am. Matinding galit ang nararamdaman ng pamilya de la Cruz sa sinapit ni Ana Jean. Gusto ko rin sana pong patayin, ma'am. Kasi di ko magawa eh. Hawak na kasi siya sa otoridad eh. Kaya pinabayaan ko lang po. Kaso na lang po namin ang ihabol sa kanya. Hindi raw nila sukat akalain na sa kamay ng itinuring nilang ama, magwawakas ang buhay ng dalagita. Kaya na dyan po, ma'am, bigyan ko po siya ng hustisya po para matahimik na po siya. Yun lang po, hustisya lang po talaga. Nitong August 11, 2023, pumanaw na si Annalyn de la Cruz, ang ina ng biktimang si Ana Jean dahil sa kanyang sakit na anemia.